Breaking news talaga naman. Sir, I'm so happy po. Masayang-masaya ako at na-release na kayo. Actually, may nakarating sa akin. Alam niyo naman ako, sir, marami mga puting ahas na gumagapang. Baka gabi, yeah. Kagabi, dinalaw ako ni Senator Jinggoy Estrada at nag-one-on-one kami dito sa kwarto. Okay. So, meron pa ano. Sige, hindi alam. Paliwanag na. Ma'am Marlica, pinakiusapan mo muna kami na siguro paglabas na rin. Doon na lang sa labas. Okay. Sige po. Sige. Okay. That's okay. Yeah, antay na lang kami mamaya siguro. Okay. Marlon, okay. So, marami bang tao sa labas? May mga nag-vigil? Wala kaming napansin, Ma'am Marlica. Wala po kasi dire-diretso lang. Pero maayos naman yung treatment ng OSAA. Actually, sa gate pa lang, naka-team din na yung mga plate number namin. Dire-diretso. Tapos nung pagpasok namin sa registration, sinabihan na rin si Attorney Badong na dito sa parking na to. Andito po kasi yung parking ng mga senador. Ito ang parking ng mga VIP. So sa labas, yung parking ng mga empleyado. Dito, sinabihan si Attorney Badong na pwede na raw ipasok yung sasakyan para hindi na lalabas papuntang open parking si Agent Morales. Anyway, siguro po mamaya pagka-complete na hong naiproseso lahat ng dokumento para sa pag-release kay Agent Morales, siguro ipapasok yung sasakyan. At kung ipapahintulot sa sasakyan na ho namin sasakay si Agent Morales o convoy na lang si Atty. Badong. So ano na lang po yun. Nasa OSAA na lang po yun. Then, I believe at dapat escortan pa rin po siya ng OSAA papahatid po sa bahay niya. Yeah, I heard sa aking mga informer diyan na maayos naman daw ang trato ng OSAA. And napakagandang balita 'yon dahil syempre marami nag-aalala, Marlon, na mga kababayan natin na mapaano si Agent Morales based nga doon sa CCTV napanood ng buong mundo na yung threat sa buhay na pwede siyang maatake sa puso ng ganun-ganun na lang. So talagang worried ang taong bayan. But now na coming from you guys na is doing fine. Ayan, oh my God. Nakangiti talaga. Happy person talaga si Agent Morales. Ayan, mga kababayan, live na live. Wala. So tayo lang. About OSAA, walang pala. Ma'am Marlica, hindi po, kukunin na lang. Ma'am Marlica, wala na ho palang mag-e-escort na OSAA. So kami na lang ho ni Miss Pam, saka ni Atty. Badong ang siguro ko convoy. Sa amin na sasakay, convoy ka na lang. Nakasunod ka na. Okay. Si Atty. Badong. Gusto mo dito ka muna at kunin ko yung kotse mo. Kotse ko? Ikaw na kumuha? Wow. Okay. Sige. Hindi, may lilipat akong gamit. Lilipat akong gamit, Pam. Ikaw muna mag-ano. Pwede na naman siguro. Kalabas na si... Ano to? Wow. Abay. Ayan, mga kababayan, naririnig nyo si Agent ayan, nakikita nyo po. Ayan. Kasi may mga lumabas na in the past na na-release na raw. Ngayon, live yan. Okay, live tayo. Ay, Agent Morales. Yung roommate nito, nakalis na rin? Ang yung roommate, di ba? Bilis Hindi marinig. Ang bilis. Kasi dyan yung kapatid yung sumundo na. Agent, narinig mo ko? Ayan. Ayan, live tayo ngayon. Maraming salamat sa Third Floor Studio, no? Kay Pam at saka kay Marlon. Andito si Yusek Pam at saka si Yusek Marlon. Actually, kung paano namin iniwan, ganun pa rin naman. Thank you kay General Angkan. Okay? Very grateful kay General Angkan. Napasalamat ako doon kay tumababa o namaya? Roberto Angkan. Pinataba niya naman masyado. Sa OSAA family. At ganoon din kay Senate President Chis Escudero. Dalawang beses niya ako pinuntahan ngayon kanina. Okay. Yung binalita niya na marirelease ako at pinuntahan niya uli ako bago sa yun. That's good news. Yeah. Tapos ganun din si Senator Jinggoy Estrada. Talaga nag-usap kami ng
puso sa puso kagabi. Wow. Nag-one-on-one kami. At yung nga, sabi nga niya, ikaw, binastos mo pa ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paliwanag ako sa kanya. Sabi ko, sir, yun yung normal reaction ko lang po yun. Pero sabi niya, hindi naman tayo magkaaway at trabaho lang, sabi niya. Basta sana naintindihan mo rin yung pagkakakontempt mo. Yun, at pinaliwanag ko rin naman sa kanya. Dahil nung nakita ko yung dokumento, na ano rin ako, nagulat din ako dahil nga ngayon ko lang din nakita yun. At yung nga, sabi ko nga sa kanya, ang duda ko, mukhang ito talagang pineke. Pineke yung dokumento na BBS. Pero sabi ko nga, ang hiling ko lang, sana maipakita yung original. Kasi ang tingin ko, ay mukhang crafted yung parang let's give Senator Jingo Estrada the benefit of the doubt po doon sa PDS na sinabit sa kanya ng PDEA, parang ganun ba yung ibig niyong sabihin? So, pero siyempre siya, lang niya, kung ano yung nasa kanya at siyempre nakita niya, certified true copy. Pero sabi ko nga, sir, kaya nga po kinukontes ko yung dokumento at kaya po hinihingi ko yung gusto ko makita yung original. Okay. Para at least ma-examine. Yeah. Ang importante, JM, nagkausap kayo ng masinsinan kasi nga wala naman kayong personal na galit sa kanya wala. O kahit sa kaninong senador. Humanga din ako sa kanya at doon ko nakita yung professionalism niya na kahit na nagkakaroon kami ng bangayan during Senate investigation sa hearing, pero talagang pinuntahan niya ako at pinasarado nga niya yung pinto, talagang nag-one-on-one kami dalawa. Okay. At yun nga, nakita ko talaga yung sinceridad niya na may mga tanong siya sa akin na binigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi niya sa akin, una, gusto mo pang lumaya kasi dalawang buwan kami magbabakasyon. At sinabi nga niya, meron lang akong gustong itanong sa'yo, na ano po yun, sir, sabi ko gano'n. Gusto ko umamin ka. Sabi ko, ano po aaminin ko? Ngayon, tinatanong niya kung kilala ko kayo na personal. Sabi ko, hindi ko po siya kilala. Tanong niya ako kung paano napunta sa iyo yung mga dokumento. Sabi ko, hindi ko nga po din alam. Kaya po, ang din sa akin, ang usapan namin pamilya, sulatan si General Lasso para talaga na wala akong kinalaman dun sa sa inilabas ng mga dokumento. So, yun po. Yeah. So maganda naman po yung trato sa iyo sa loob. Kumusta po yung pagkain niya? Ay, napakaganda at alagang-alaga. Mukhang dadagdagan pa nga yung timbang ko Dahil sa sarap ng pagkain. Talagang very accommodating yung kusaa. Talagang para akong nagbakasyon sa isang hotel. At least may maganda naman tayong nasabi sa ating ahensya ng gobyerno. Fairness naman, wala silang partisan. Trabaho lang talaga. Siyempre susunod ka rin, dahil security mo rin yung pag-uusapan dahil nga para sa akin din Kaya yun naman din Alam mo, JM, salamat kay General Angkan at saka doon sa mga taga-USAA, sa mga empleyado at saka doon sa mga security. Alam mo, JM, napaka-bait ng trato sa iyo diyan at nagpapasalamat kami. Gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang dami pong nagmamahal sa inyo. Ang daming nag-aalala sa social media. Talagang ako po taos puso nagpapasalamat. Ganun din sa ng aking pamilya. At ako'y talagang yung patuloy niyong pagdadasal, pananalangin na ako ay patnubayan ng Diyos. Yun naman, natupad po. Kaya dahil din sa mga panalangin niyo at pagmamahal na ipinadadama niyo sa akin, kaya andito, nagtulong-tulungan ninyo na mapakiusapan ang pamunuan ng Senado para ako ay mapalaya. Kasi nangyayari pala talaga kahit minsan kahit na recess ang Senado,
meron pa rin talaga palang naiiwan na kaya itong nangyari na to sa pagtutulong-tulong ninyo ay talagang nagkaroon ng katuparan yung aking kalayaan. Yes. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Actually, sabi po ng mga viewers, gumwapo po kayo eh. I mean, fresh na po kayo. Gusto ko lang po kayo pangitiin, Agent Morales. Let me know kung kailangan nyo nang umalis, ha? We can just continue the Excuse, Ma'am Marlica, siguro po sasakay na lang sa amin sa kotse ko si Agent Morales together with Miss Pam. Tapos naka-convoy po si Attorney Badong sa amin. Basta ganun na lang. Ang importante ay nakita kayo ng taong bayan, na buong-buo po kayo, gwapong-gwapo muli. At, at narinig namin magandang ang pag-alaga sa inyo ng USAA. And si Attorney Badong, hindi kayo iniwan. Sir, thank you po. Thank you po talaga. Yeah, thank you so much. Thank you po. Thank you. Siguro, thank you. Siguro dito na, Agent. Thank you. Mag-interview na lang tayo, Marlon, sa siguro papahingahin ko na muna si Agent Morales. Boss. Trabaho yan eh. Thank you, sir. Thank you. Sana wag muna tayo magkita muna. Magkita na lang sa taas sa susunod na hearing. Yeah. Thank you. Yeah. All right. So, Pam, thank you so much. And I know you guys talagang sobrang malaki ang naitutulong ninyo sa kay Agent Morales. And thank you din na nakapag-connect tayo. So, siguro pagpahingahin ko na muna si Agent Morales at alam ko excited na rin siya umuwi at gusto ko kayong pasalamatan ng mga tao dito sa social media. Pinapasalamatan ng Third Floor Studio, kayong dalawa, katuwang namin kayo. Dahil, pare-pareho tayong pinagdadaanan. Biktima ng injustice. Kaya naman, we have common denominator dito. Thank you so much talaga sa pagtulong ninyo at pagpunta nyo dyan sa Senado. At katuwang kayo. This is historical, na isa kayo sa mga, kayong dalawa ni Marlon, kayo la Attorney Badong talaga na hindi iniwan si Agent Morales. Anong feeling mo ngayon, Pam, na nakalabas na si Agent? I'm very grateful, ma'am, na ako po ang nasa behind the camera kanina dahil ako po ay emotional nung nakita ko po si Mr. Morales and he knows that. Masaya bilang isang Pilipino na maging bahagi nitong isang event na ang tema kalayaan, Yeah. At hustisya, at tayo po ay nagpapasalamat din kay Senator Jinggoy Estrada at kay new Senate President Chis Escudero and kay Senator Bato for allowing this to happen and for Mr. Morales to now be with his family tonight, have dinner with them, yun, ma'am. Yun po, ma'am, we are on the road now. Sige. Pero pwede pang kausapin si Agent Morales, sakay natin. For security reasons, ma'am. Yeah, but for security reasons, sige. Yeah. Okay. Sige, kaya nga. Sige. We will have Mr. Morales be with you later po pagkahatid and that will show na safe din namin siyang nahatid. Okay. Hihingi po tayo ng dasal sa lahat ng viewers ninyo na gabayan ng aming biyahe ngayong gabi. Yes. Ma'am Marlica, medyo ang concern ko lang, bakit walang kasamang USAA ngayon? Sana magbago isip o ibalik pa yung security ni Agent Morales kasi hindi naman porke galing na siya sa detention dito sa USAA quarters, after ng paglabas niya, wala na i-provide na security para sa kanya. Sana makarating kay Senate President Chis Escudero, kay Senate Pro Temp Jinggoy Estrada, at saka syempre sa committee chairman na si Senator Bato de la Rosa. Yeah. Well, nakikita tayo ng taong bayan ngayon. So, nakikita natin yung mga lapses na dapat i-improve ng ating ahensya ng gobyerno katulad ng Senate. So, for sure, naririnig nila tayo. It's not, hindi yung time ngayon ng pamboboljak ko. Because I'm so happy, na nakikita ko si Agent Morales. Sige na, hindi ko na po kayo, patatagalin pa. Mag-ingat kayo and I'll talk to you later. Maraming salamat, ma'am. We'll see you later po.
Thank you. All right. Thank you po.